Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa maladagat na basura sa Parañaque. Ang sinisisi rito ng Pangulo, sobrang dami ng ulan. Patay sa sunod-sunod na sama ng panahon, pumalo na sa higit 20. Ilan sa mga nasawi na paulat sa probinsya ng Batangas. Panibagong bagyo na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano kaya ang magiging epekto sa ating lagay ng panahon? Former DPWH Secretary Manny Bonoan tumestigo sa Sandigan Bayan laban kay former Senator Bong Revilla. Ilan pang senador pinangalanan ni Bonoan na nag-propose din ng mga proyekto sa pamamagitan ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At 22nd Cinemalaya Independent Film Festival umarangkada na. Mga pelikulang kasali dyan, isa-isang ipinakilala dito sa Kapatid Network. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, walang kita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Simulan natin sa delivery rider na naaresto sa Quezon City matapos mabisto na isa pala siyang holdapper. Habang sa Maynila, nasa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Magbabalita si Carol De Asa. As of 2:10 a.m. August 12, 2026. Nabulabog ang tulog ng mga nakatira sa Barangay 739, Zone 80 sa Malate, Maynila dahil sa sumiklab na sunog. Pasado alauna ng madaling araw kanina. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang senior citizen na si Aling Grace sa Taranta walang naisalbang gamit kahit ang kanyang gamot. Tawag sila ng tawag sa akin. Sabi ko, tika muna, naghahanap ako ng may dadalhin. Sabi ko, baka na, andyan na apoy, sabi nila. Tingin na may-ari ng isang bahay, tenant niya raw na 3 buwan nang hindi nakababayad ng upa ang pasimuno ng sunog. Nung isang gabi, nagwawala daw yon, sabi ng mga kapitbahay. Dahil bakit daw inilak yung pinto niya. Kaya ako pinadlock yun dahil sa kababuyan niya na dumudumi siya sa loob ng kwarto. May natanggap tayo na initial information pero hindi pa siya verified, no? So hindi pa namin pwede may disclose. Himas rehas ang delivery rider na ito matapos holdapin ang isang burger stand sa Quezon City. Ayon sa biktima, umorder pa raw sa kanya ang suspect pagkatapos nilabas niya lang po yung baril tapos nakatutok po sa akin. Doon ko na po binigay yung pera. Tapos nagmakaawa na po ako na huwag po kasi may mga anak po ako. Nahagip pa sa CCTV ang pagtakas ng suspect sa E. Rodriguez, Quezon City. Higit 5,000 pisong kita ng tindahan ang nalimas niya. Sa backtracking ng mga otoridad, nakitang nagpa-cash in siya sa isang tindahan. Dahil dito, natuntun ang suspect sa San Jose del Monte, Bulacan. Na-recover sa kanya ang isang peking baril at peke rin ang kanyang plaka. Ayon sa mga pulis, nagmamanman na raw talaga ang kabataan sa tatargetin habang rumaraket na delivery rider. Sabi niya is baon siya sa utang dahil sa online gambling. Nag-iikot daw ito sa Marikina, Quezon City at Cainta. Dati na rin siyang nasangkot sa robbery sa Bulacan. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at robbery. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Nagbukas ng muli ang application para sa motor taxi or motorcycle taxi riders na gustong patuloy na mag-operate. Yun nga lang may limitasyon pa rin. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tumatanggap na ulit ng application ng LTFRB para sa Provisional Authority to operate ng mga motorcycle taxi riders. Pero hindi lahat mapagbibigyan. Simula ngayong Agosto,
muling iproproseso ng LTFRB ang application para sa Provisional Authority to Operate ng mga motorcycle taxi riders. Ibabase ito sa itinakdang rider cap ng Motorcycle Taxi Technical Working Group. Kung matatandaan, noong 2020, 45,000 ang allocation cap sa Metro Manila na hinati sa 3 motorcycle taxi companies. Nakita natin na mayroong mga motorcycle taxis na on-board ng mga platform providers na excess of the cap, pati naman ho yun, bibigyan ho natin ng authority to operate. Tutulong din ang UP National Center for Transportation Studies sa pagbuo ng supply and demand model at magsasagawa rin ng locally based hearings. Layunin nitong matukoy kung saan at ilang motorcycle taxi ang kailangan at kung saang lugar dapat magbukas ng karagdagang slots. Pero para sa grupo ng mga rider, hindi na napapanahon ng rider cap. Marami ng pasahero ngayon ang tumatangkilik sa motorcycle taxi kumpara nung sinimulan itong i-pilot study noong 2019. Kaya nagtataka ako bakit ipinipilit pa rin yung capping. Ayon naman sa LTFRB, unang batch muna ipoproseso ayon sa current cap. Sunod na mga lumampas sa limit at wala munang bagong motorcycle taxi player na papayagan para raw maiwasan ang overcompetition. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringi po, hatid ang muka ng balita. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglilinis sa mga basurang inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Live na magbabalita si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kumpara kahapon, ano ang inabutan dyan ng Pangulo? Nabawasan na nga ba ang basura? Cheryl, kumpara nga kahapon at mga nakaraang araw, mas malinis o kumpara doon mas malinis at medyo kita na rin yung liwanag mula doon sa katubigan dito sa Redemptorist Water Channel. At ito nga, papakita natin. Doon sa nauna na dagat-dagat na basura ngayon halos kakaunti at di hamak kakaunti lamang ito mula doon sa mga naipon na basura nitong mga nakaraang araw. At kanina nga nagsagawa na rin or ginamit na rin yung isa pang mga malalaking equipment katulad nga ng trash screamer kung saan nga hinakot yung mga basura na nakalutang na lamang dito. No? Ayon sa MMDA at LGU ng Parañaque, yung mga yung mga basura na kinukuha nila ngayon ay mga nakalutang na lamang. Unlike kahapon at nung isang araw na talagang kailangan nilang kukuhay dahil yung mga basura nandun mismo sa ilalim nitong tubig, kaya mas mahirap yung sinagawa nilang clearing operation nitong mga nakaraang araw, ano. Kaya kita nga natin na lumutang na yung kulay ng tubig kumpara nitong mga nakaraang araw. Cheryl? Ang laki ng nabawas na basura dyan. Pero hanggang kailan totally, yun talagang malilinis nila, hanggang kailan nila ito matatapos? Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi raw sila magbibigay ng timeline kung hanggang kailan sila maglilinis dito sa Redemptorist Water Channel. Pero ayon nga dun sa mga nauna nilang pahayag, baka nga raw abutin ng 1 o 2 linggo at para matuluyang maalis lahat ng basura dito na inanod mula sa Manila Bay. Cheryl? At ano rin ang nasabi ng Pangulo patungkol dyan sa ginawa niyang pag-iinspeksyon? Cheryl, isa doon sa tinuturo niyang dahilan kung bakit nga mas maraming naipon na basura dito sa Redemptorist Water Channel yung isang buwan o yung katumbas na isang buwan na buhos raw ng ulan na naranasan sa buong Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat talaga pumagsak na tubig. Yung pumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Almost 1 meter. Kaya tayo nagkakagat sa problema tayo na gato. Anyway, we see the problem solution. Sabi ni DPWH,
Secretary Vince Dizon, Sir. garbage crisis na yung tila dagat nga ng basura sa ilang bahagi ng Metro Manila. Anong sagot dyan ng Pangulo? Agree ba siya kay Secretary Vince? Nung unang pahayag niya, umagri na meron niyang garbage crisis sa bansa. Pero kalaunan nga, ibinawit niya ito. Instead of garbage crisis, tinawag niya na nga lang itong isang malaking problema na kinakaharap ngayon ng bansa. May Cheryl? nabanggit ba ang Pangulo kung anong nakikita niya or instruction niya, directives niya sa kanyang gabinete para matugunan itong problema sa basura natin? Pero walang direktang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos patungkol dyan. No? Pero ang hinihiling nga ng mga kawani ng gobyerno, ng mga secretary, pagtulungan nga raw ng LGU na nakakasakop dito para nga mas mapaayos pa yung waste management sa kanilang mga lungsod. At katuwa nga ng LGU dyan yung mga barangay kung saan doon mismo nakakaipon, lalo na yung mga maliliit na basura, at ini-encourage din nila na mas magkaroon ng disiplina ang mga tao patungkol nga dito sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Umakyat na sa 21 ang nasawi sa pinagsama-samang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 15 casualties ang naitala sa Benguet, 3 naman sa Rizal at Batangas at may isa ring missing sa probinsya ng Batangas. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 900,000 pamilya ang apektado ng mga pag-ulan. Higit 600 dito naitala sa Batangas. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon doon mismo sa Batangas Province. Kasama natin Batangas Governor Vilma Santos Recto. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. V. Hi, magandang tanghali, Miss Sherry. Apo, Gov. At sa lahat po ng nakikinig, magandang tanghali po. Salamat po sa oras. Gov. V, ano na po ang pinaka-latest na sitwasyon dyan sa Batangas? May updated na po ba kayong bilang ng casualties at kumusta na po ang isang nauna ring idiniklarang missing? Sa casualty, confirmed po ang 3 ang casualty na meron po kami, and then may isa pong missing. But as of today, wala pa rin pong report yung missing. Yung 3 naman po ay iba't ibang kaso. Meron pong na electrocuted, meron pong isa na lasing daw, nahulog ang bag, tapos hinabol, and then out of balance. So yung isa naman po ay parang electrocuted din na nangyari po. So yung missing, as of now, wala pa rin pong report. So nagkaroon po kami ng 3 casualty as of now and 1 missing. Gov, kamusta po ang panahon ba ngayon at sa mga nakalipas na araw? Gumanda-ganda na ba or patuloy pa rin yung pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan? Pabugso-bugso pa rin po. Pabugso-bugso pa rin po. And the thing is, habagat na ito. Inumpisahan tayo mula po nung Luis at dumagdag po itong Maymay, and then ngayon po ang nararanasan po namin ay habagat na. But the thing is, noon pa lang po kasing August 6 ay nung sinabing darating na po ang Maymay ay nagkaroon na ho kami ng pre-disaster risk assessment. Kasama ho namin noon ng Pag-asa para paghandaan itong darating na bagyo, and at the same time yung karugtong ng habagat ng Maymay. So kahit paano po ay nakapaghanda rin po kami. Ang aming po PDRIMO o Provincial Disaster Risk Management Council ay nakapaghanda kami sa pagdating nitong bagyo. Mula pa ng Luis, Maymay at hanggang ngayon pong dinaranas namin ng habagat. Kaya kahit paano manageable po ang nangyayari. At as of this day, may mga natamaan po sa amin sa bagyo, like yung amin pong mga crop, yung amin pong kahit paano meron kaming mga nasirang bahay, partly damaged, pero manageable pa rin po, kaya we don't need to declare state calamity.
Pero gaano po kalaki, Gov, yung initial assessment sa yung pong pinsala yung pinsala po nito sa probinsya? Medyo sa ano po, pag pinag-usapan po natin ang damage, let's say, ng crops namin, sa crops namin po ay yung mga tanim ang nadali po as of yung sa report ng amin pong assessment ay 247 farmers at ang amin pong mga mangingisda na kababayan. So masasabi po namin ng magiging na-damage po nito, pwedeng ma-estimate po namin ng mga 25 million plus ang medyo na-damage as of today. Meron din po ba, Gov? Ganun na rin po, I'm sorry. Ay, go ahead. Sorry, Gov. Go ahead po. Meron na rin And pong... then, kasama na rin po din yung amin pong mga poultry and livestock. Kasama na rin po doon. And then, kasama na rin po sa expenses nito, mga dapat ayusin, ay yung nangyari na flooding and mga landslide incident po namin. Pero again, hindi pa rin ito mako-compare doon sa nangyaring pinakamalaking damage ng bagyong Christine. Gov, may mga barangay pa ba, lugar po dyan sa Batangas na lubog sa tubig baha? May mga pamilya po bang kinailangang ilikas at hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa evacuation centers? Sa ngayon po, nagkaroon kami nung pumasok na yung bagyo, nagkaroon na ho kami ng pre-evacuation na aksyon. Pero ngayon po na natapos at lumabas si Maymay, the latest report that we got ay wala na po kaming mga kababayan sa evacuation center. At sila naman po ay umuwi na. Ang nangyayari lamang po ngayon ay yung pagmamanage na lang nitong pabugso-bugsong ulan. And then yung mga landslide naman po, yung minor landslide na nangyari, ay namamanage namin ng tama. Nandun na rin po yung mga engineering namin para ayusin ang mga lupa. Ayun nga lang, may isa doon sa casualty na medyo nadaganan ng minor landslide. Pero may yun po, yung iba ho, I'm sorry, go ahead. Ayun po ang Gov, may mga pamilya po bang nasa evacuation center pa rin or nagbalik na po sila sa kanilang mga tahanan? Nagbalik na po yung iba. Pagkatapos po ng Maymay na bagyo at ito na lang habagat na pabugso-bugso, ay nagsibalikan na po sila sa kanila pong mga bahay. So ngayon po, minamanage na lang namin ito na itong pabugso-bugso ay wala namang tatamaan pang malaking problema. Pagdating naman po sa ayuda or tulong sa inyong mga kababayan po dyan na naapektuhan nga nitong habagat at yung dalawang nakalipas na bagyo, ay sapat naman po ba ang mga relief goods na maaari pong ipamigay or ibahagi sa mga kapatid po natin dyan? Modesty aside, pagdating po sa mga ganyan, lalo na sa mga food packs o pangangalaga sa kanila, ay hindi po kami nagkukulang. Doon po sa mga nagre-request na mga bayan na kailangan na po nila ng augmentation, ay naka-ready po at nakahanda po 100% ang aming pong lalawigan, ang aming pong Kapitolyo. Kasi yung iba naman po ay namamanage na ng kanila pong mga LGUs. So pag hindi na lang po nila kaya, doon po sila tumatawag sa amin for augmentation. At kami naman po ay nakahanda, including food packs o pagbibigay ng pagkain o anumang gamit o kama o kumot, naka-ready rin po kami at nag-augment sa mga tumatawag po sa amin pangangailangan ng suporta na bayan. Governor V, sa harap po ng patuloy na pag-ulan, ano po ang pinakamensahe ninyo sa mga residente, lalo na sa mga nasa low-lying areas, tabing ilog at mga lugar na delikado nga po sa baha o landslide? Ang sa akin naman po ay yung continuous po na pag-iingat at maging vigilant sa mga nangyayari around them. Pag sinabi po nila na mag-evacuation na, dapat sumunod po sila. Kasi ang pinakamahirap po, yung hindi susunod, pag naipit na po sila at biglang tumaas ang mga tubig, ay sadyang mahihirapan na po at ma-save sila. Kaya ang akin lamang po, sumunod mo sila sa pinag-uutos na pag sinabing umalis muna sa lugar nila at doon muna sa mas safe na lugar, please
follow the rule para po nang hindi mahirapan pati yung nagse-save sa kanila. Pero as of now, pabugso-bugso na lang po itong habagat. Ang Batangas naman po at ang mga Batanggenyo ay aware of what they need to do. Kaya ngayon, kami po ngayon ay nakabantay din. Sabi ko nga po, so far, awa ng Panginoon Diyos, manageable naman po ang nangyayari at ang pag-support at tulong na ginagawa ng LGUs. Andito po ang provincial government ready for the augmentation and the support. At kaya ngayon po, hindi pa naman po kami kailangan, according to our PDRIMC o Provincial Risk Reduction Management Council, hindi pa ho namin kailangan mag-declare ng state of calamity as of now. That's good to know po. Gov, may pahabol lamang po ako ng tanong. Isa lamang pong tanong tungkol po sa politika. May mga ibinabatong paratang po at issue ngayon na may kaugnayan po sa inyong asawa na si Executive Secretary Ralph Recto, kabilang po ang umano'y honey trap scam na sinasabing tinangkang idawit siya. Ano po ang reaksyon nyo dito nung nalaman nyo po yung balitang ito? Isa lang po masasagot ko, we are in politics and I'd rather not comment on that, but more important thing is just wait and see. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sumampa na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa isang barangay sa Baguio City. Kahapon, na-recover ang bangkay ng huling 2 nawawalang residente. Sa ngayon, accounted for na ang lahat ng biktima ng landslide. Kaya tinapos na rin ng mga otoridad ang search and rescue operations. Para mapag-usapan pa natin ang sitwasyon ngayon sa Baguio City, magkakasama natin Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Magalong. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon po sa ating mga viewers. Mayor, ano na po ang pinaka-latest na sitwasyon dyan sa Baguio ngayon? Patuloy pa rin ba yung malalakas na pag-ulan at may mga lugar pa po bang binabantayan dahil sa posibilidad ng baha o landslide? Well, humina na. Humupa na yung malalakas na hangin at yung ulan. For the past 11 days, ang natanggap namin na amount of rainfall dito sa syudad ng Baguio, umaabot ng 1,468 millimeter, no? While yung historical data, isang buwan ng August, dapat 963 lang, yun ang average. Pero makita mo, 10 days pa lang o 11 days, ganun katindi na yung ulan. Kaya saturated na yung soil namin dito sa syudad ng Baguio. Ang maganda nito, nag-i-improve naman na yung aming weather pero hindi pa kami nakakita ng araw. Tungkol po sa nangyaring malagim na landslide sa barangay Gisad, Surong, na-report na po na 13 nga yung apektado, 10 ang nasawi, 3 yung nailigtas. Kamusta na po yung mga nakaligtas at mga pamilya ng mga nasawi? Ano pong tulong ang naibigay ng city government po? I-correct namin, Cheryl, unang-una, 12 yung survivors at 10 yung fatalities. At sa ngayon, iisa na lang yung nasa hospital kasi nagkaroon siya ng injuries sa kanyang spinal column. Pero sabi naman ng mga doctors, nung pinasyalan namin siya, ni Secretary Rex Gatchalian, kagad, probably in 3 months, baka pwede na siyang mabigyan ng therapy. Hindi naman daw kailangan ng sapat na surgery o kung ano pa mga treatment na mas matindi or invasive. Sa ngayon, ang binibigay na namin tulong sa kanila is financial assistance and at the same time psychosocial support. Na nakakatuwa naman at dumating si Secretary Rex on the instruction of our President at nabigyan din ng financial assistance lahat ng miyembro ng mga pamilya na talagang naapektuhan nito. No? Hindi lang yung 2 pamilya na tinamaan o kaya yung nadaganan yung kanilang mga bahay, kundi pati yung mga 27 families na talagang kailangan namin evacuate. Aside from that, nagbigay din ng tulong ang DSWD na mga, kumbaga, rental financial assistance, probably for the next 3 to 6 months, para naman makabangon at maka-stabilize yung situation ng iba't ibang mga pamilya na apektado. So kagaya po nun, yung mga naapektuhan na pamilya, ay hindi na po sila makakabalik dyan sa kanilang tinitirhan at hahanap na lamang po ng ibang lugar na pwede matirhan na bago?
Well, Cheryl, kung titingnan mo yung lugar, talagang matindi eh. Matindi yung damage, lalo-lalo na yung bundok, yung erosion doon. Halos galing yan sa 30 stories eh. Yung bundok na yan na bumagsak. Kaya tinitingnan din namin yung kapaligiran yan at may nakita na kaming signs of stress ng soil. Kaya we're going to declare it as a no-build zone. And we are now working closely with MGB para talagang maipatupad yan. At kaninang umaga, kinausap din namin uli yung barangay at yung ibang miyembro ng pamilya at binigyan na namin ng babala. At the same time, warning na talagang may mga certain areas kami dyan na i-declare na natin na no-build zone. Malamang siguro ang apektadong mga bahay dyan, siguro aabot siya ng mga 20 na bahay. Marami-rami rin po. Tutulungan din po ba silang makahanap ng bagong matitirahan? Well, meron kaming socialized housing. Meron kaming 6 sites na ngayon na talagang pinapastrack namin yung programa nito. At talagang malaki naman ang naitutulong ng ating SHAFC at yung Pag-ibig. At malamang yung mauuna na 2 sites, doon namin sila ilalagay. Bibigyan namin sila ng priority. Yun na rin ang pinarating namin kanina doon sa mga apektadong family. But temporarily, saan po sila pwedeng manatili? Well, meron kaming naghahanap na yung aming DSWD magmula nung nag-usap kami nila Secretary Rex ng mga lugar, mga rental areas na mga na pwede naming binebet ngayon para doon sila muna titira. Bukod po sa Gisad Zurong, Mayor Benji, ay may iba pa po bang naitalang landslides o mga lugar na nakikita ninyong nasa high risk ngayon? May mga residente pa po bang kailangang magsagawa ng preemptive evacuation? Yes, nagkaroon kami ng lalo-lalo na nung matindi yung pag-ulan. Nagkaroon tayo ng mga 83 families na talaga inilikas natin. Many of them were actually forcibly evacuated. Kasi meron kaming nabilang ng mga 36 areas, 36 areas covering about 16 na barangays na talagang tinututukan namin to kasi nagkaroon na rin ng soil erosion, nagkaroon na rin ng stress sa mga lupa. Kaya talagang kailangan talagang ilikas na rin sila. Nandun sila sa iba't ibang mga evacuation centers namin sa barangay at doon sa Central Evacuation Center natin. Kumusta rin po yung mga pangunahing kalsada natin dyan at access road sa Baguio City? May mga daan po bang hindi madaraanan o delikado dahil sa landslide, rockfall, baha o debris? Ano po ang ginagawa ng LGU? Yes. Wala kaming gaano matinding baha dito, Cheryl. Nakakaroon lang kami ng baha sa 3 areas, 3 kalsada dahil nga nabarhan yung mga drainage system. Pero nung natanggal kaagad, mabilis naman humupa kaagad yung mga baha. At hindi siya significant talaga. Except yung mga rivers namin na talagang mataas pero hindi naman nag-cause ng baha yan. Another is, dito naman sa kalsada natin, especially those leading to the city of Baguio, sarado pa rin ang Quezon. Kasi maraming nangyaring rockfall dyan at landslide. Pero dun sa Marcos Highway, mas safer na dumaan doon at siya Nagilian Road. Although, maya-maya meron nagkakaroon tayo ng mga minor landslides doon pero nakiklear naman kagad ng DPWH. Sa inyo pong monitoring, Mayor, gaano na po karaming pamilya o individuals ang naapektuhan ng habagat sa Baguio? Ilan po ang nananatili po? Meron pa po bang nananatili sa evacuation centers? Sa aming latest na data kaninang umaga, almost 1,012 families na ang apektado rito. Out of that number, ang nasa evacuation center namin, initially umabot ng mga 84 or 83 families. Sa ngayon, 55 families na lang ang naiwan sa mga evacuation center kasi gumaganda na rin ang panahon magmula nung kahapon. Pero sapat din po ba yung ating supplies, basic needs ng mga evacuees? Then, tubig, gamot at iba pang pangangailangan? Yes, meron kaming sufficient supply niyan. Patapos inaugment pa kami ng DSWD at Department of Health. Kaya nagpapasalamat din ako kay Secretary Edwin at kay Secretary Rex. Siyempre, nabanggit nila sa akin na binigyan talaga sila ng instruction ng ating presidente. Kung magpapatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw, na mukhang makakaranas pa rin nga po tayo ng mga pag-ulan, gaano po kahanda ang Baguio City sa posibleng pagdami pa ng evacuees at emergency incidents? Sapat po ba ready yung ating rescuers, equipment, evacuation centers at relief supplies, Mayor?
Well, gusto ko lang iparating sa inyo, Cheryl, na ang Baguio City got its Resilient Hub certification noong May. Ibig sabihin nito, nagkaroon kami ng 3-year resiliency program para pagdating sa mga ganito mga disasters, we will be able to absorb and adapt immediately and at the same time transform. So 3-year na programa namin yan, kaya handang-handa kami sa any disaster. At ang maganda nito, tinutulungan pa kami ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya we're ready and we're really prepared at madali yung recovery namin dito sa syudad. In the entire country, there are only 2 cities na talagang certified ng United Nations DRR na resiliency hub, Makati and Baguio City. Yung pong mga gustong humirit na umakyat sa Baguio, mga nagpaplano, safe po ba? Maingganyo pa rin nyo po bang pwede naman silang umakyat kahit na maulan ng panahon dyan? Alam mo, nung last weekend, nagulat nga ako, no? Napakalakas ng ulan, napakalakas pa ng hangin. Pero ang daming umakyat na turista at nagulat nga ako na marami sa kanila nagpupunta pa sa mga parks namin. Basang-basa, naliligo na lang sa ulan at kumukuha ng mga photos. Kaya talagang tuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat ng mga bisita rito sa siyudad ng Baguio. Ano na lamang po siguro yung bilin nyo sa kanila bago umakyat ng Baguio City for their safety? Yeah, unang-una gusto lang namin iparating sa mga bisita natin muna, no? Yung sana dumaan kayo sa mas maayos na daan, yun yung Marcos Highway o Naguilian Road. Iwasan niyo yung Cannon Road, and besides hindi kayo papapasukin sa Cannon Road. Pangalawa, magdala kayo ng inyong jacket, magdala rin kayo ng inyong mga payong, At sana iwasan niyo na dumaan sa Baguio o pumunta ng Baguio sa gabi. At kung sakaling hindi nyo mapigilan na may dala kayong private car, sumunod na lang kayo, sundan nyo na lang yung mga buses. Kasi yung mga driver ng mga buses na yan, alam nila, kabisado nila yung mga kalsada. Kasi ang visibility sa gabi, because of the heavy fog, maabot lang ng mga 5 meters. Sa umaga naman, there are times na dahil napaka-foggy rito, ang visibility is about 20 to 30 meters lang. Marami pong salamat sa inyong oras, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Susunod, former DPWH Secretary Manuel Bonoan tumestigo na sa Sandigan Bayan laban kay former Senator Bong Revilla. Umano'y take-home ng mga senador mula sa proposed projects na isinumite sa DPWH inilabas. At paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, ipinagpatuloy sa impeachment trial ngayong araw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sinimulan na ng depensa ang cross-examination kay COA State Auditor Sailin Del Campo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito, ilang beses na nagkainitan ang depensa at prosekusyon. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano-ano yung mga hindi napagkasunduan nga ng depensa at prosekusyon dito sa cross-examination kay Del Campo? Cheryl, sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw na ito, unang na-raise muna ni Council of the Prosecutors Attorney Lorna Capunan yung kanilang suggestion kung maaaring payagan itong si State Auditor Sailin May Del Campo na humarap sa Clerk of Court pati sa harap ng abogado ng magkabilang panig para i-identify at i-authenticate itong mga dokumentong meron ang dalawa. Ito kasi yung may kinalaman pa rin doon sa proposed stipulations sa prosecution na hindi pumapayag ang depensa hanggang sa araw na ito. Samantala, sinabi naman dito ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, pinadala naman na raw ng depensa yung kanilang mga pre-marked na documentary evidence at impeachment court na lang din o itong mga senator judges ang magkukumpara dito. Samantala, kanina naman doon sa
cross-examination na pinangunahan ni Attorney Christine Ferrer, inisa-isa rin yung mga nilalaman na Protected Intelligence Operations Report ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG, kaugnay ng mga activity ng grupong ito ng pangalawang Pangulo. Kabilang dito yung surveillance, intelligence fusion, profiling daw ng mga dadalo sa mga event ng bise at yung deployment ng mga operatiba sa mga ruta ng biyahe. Ang tanong dito ng depensa, pasok daw ba ito o may tuturing na intelligence activity? Note natin dito, intelligence ang ginagamit ng abogado at hindi raw administratibo ba ito. Ang sabi naman dito ni Del Campo, pasok daw siya sa intelligence activity. Pero humarang naman dito si Attorney Capuna na sinasabing malayo raw yung pagtatanong ni Ferrer tungkol dito kasi napupunta na raw sa intelligence fund at hindi confidential fund. Pero nilinaw naman ni Ferrer na ang pinatutungkulan niya raw sa kanya mga pagtatanong ay itong confidential activities ng OVP. Nilinaw din kanina ni Del Campo na magkaiba daw yung payment of reward sa payment of information. Payment of information, di naman daw ito di-disallow, pero mabigat yung kailangang pruweba pagdating sa payment of reward. Kasi kung sinasabi may probable threat daw, may NPA daw, batay doon sa impormasyong nakuha, dapat daw may na-apprehend o may nahuli at yun daw yung magsisilbing pruweba na may success sa information gathering at mapapayagan yung payment of reward. Samantala, patuloy pa rin hinaharangan ni Atty. Capuna, nag-o-object siya dahil yung iba raw argumentative na raw ang tanong ng depensa. Cheryl. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial, ilang senador pa rin ang wala, gaya ni Senator Loren Legarda na nag-extend ng leave. Ano raw ang dahilan? Cheryl, tulad doon sa kasulatan na pinadala ni Senator Loren Legarda dito kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Ray Bantug na itong lumipas na linggo, medical leave pa rin August 11 hanggang August 12 o ngayong araw. Ang dahilan kaya absent muna itong si Senator Loren Legarda sa impeachment trial maging sa plenary session mamayang hapon. Samantala, pagdating naman dito kanila Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano na nagpalitan ng maiinit na salita kahapon sa plenary session, kanina kasi may pagitan sila sa harapan na bahagi ng impeachment court, nakaupo si Senator Pia, sa bandang likuran si Senator Raffy Tulfo. Kaya hindi natin sila nakitang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap o magpansinan, etc. Pero malamang mamaya makita din natin yung, kumbaga, yung interaksyon nitong dalawang senador. Pero ang sinabi pa naman ni Senator Pia Cayetano, absent pa rin itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil hindi raw maganda ang pakiramdam, kumbaga masama ang pakiramdam. Kaya sa nakita natin ngayong araw, absent pa rin itong si Senator Alan, pati si Senator Loren Legarda. Cheryl. Pagkatapos ng cross-examination sa testigong si Del Campo, ano pa yung aabangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayon? Cheryl, naka-recess kasi ngayon. Babalik ng 1 p.m. itong impeachment trial at ang sinabi naman ni Presiding Officer Escudero, tuloy pa raw yung cross-examination dito kay Del Campo. Pagkatapos, kung wala ng recross at redirect exam, interjectory na o kaya naman yung pagtatanong naman ng Senator Judges. Ang huling nasabi ni Senator Cheese, si Senator Robin Padilla raw ang unang magtatanong, nasusundan naman ni Senator Judge Risa Hontiveros at depende na sa listahan kung sino iba pang mga magtatanong. Mamaya din malalaman natin mula sa prosekusyon kung magkakaroon ba ng pagbabago sa mga ipapatawag nilang testigo kasi dapat nakaschedule din ngayong linggong ito si House of Representatives Records Custodian Marivic Pareha, pati ang Special Disbursing Officers ng OVP pati ng DepEd na si Gina Acosta at Edward Pajarda na planong na prosekusyon na ideklara bilang hostile witnesses. So, hindi na sila aabot ngayon kung sakali man, baka sa susunod na linggo sila ipapatawag para tumestigo. Cheryl. Maraming salamat for the update, Mobile Journal, Merimon Reyes. Humarap sa Sandigan Bayan si former DPWH Secretary Manuel Bonoan para tumestigo kaugnay ng kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla patungkol sa flood control scandal. Nasa linya si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Daniel, anong mahalagang testimonya ang nailahad ng dating kalihim? Yes, Cheryl, bukod kay former Senator Bong Revilla, nabanggit din ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang ilang pangalan ng senador tulad na lang ni Senator Bongo at Senator Robin Padilla sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan ngayong araw kaugnay ng flood control case. Matapos ipasabina ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda noong August 7, dumating dito sa Sandigan Bayan pasado alas 8 ng umaga si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Unang binigyan diin ng dating kawani na isinusumite lamang sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng project mula sa ilang senador kabilang na si Revilla. Isinumite rin daw ni Bernardo kay Bonoan ang proposed infrastructure projects ni Senator Robin Padilla at Bongo.
Sinabi rin ni Bunoan na si dating Senate President Big Zubiri ang may discretion sa halaga ng leadership fund ng mga senador. Pinapopondohan daw ng mga ito ang kanilang projects sa pamamagitan ng pag-avail ng leadership fund. 1 bilyon daw ang allotments, akusadong si Revilla na dating chairman ng Committee on Public Works. Tinawag din niyang magkumpadre si Revilla at dating DPWH Undersecretary Bernardo. Cheryl, katatapos lamang nga ng naging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Haharap naman ulit sa rito sa Sandigan Bayan, 2nd Division sa August 18 para sa kanyang graft trial. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw. Mahigit 100 bilyong piso ang hinihingi ng administrasyon bilang pondo sa flood control projects sa 2027. Base yan sa isinumite ng Department of Budget and Management na National Expenditure Program sa Kamara kahapon. 19.6 billion pesos dito para sa foreign assisted projects. 3.41 billion pesos naman ay para sa flood control programs ng MMDA, kabilang ang pag-operate at pag-maintain ng mga proyekto. Ayon sa DBM, mas maghihigpit sa pag-vet ng mga proyekto. Gagamit daw ng technology kasama ang satellite data para ma-verify kung talagang naitayo ang mga proyekto. At may vetting muli sa Kamara bago maisama ang mga proyekto sa final budget. Para kay House Majority Leader Sandro Marcos, dapat maging gabay ang Project NOAA sa pagtukoy ng mga flood control projects sa uunahin. Again, I think Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be. I need to check. Hindi pa namin nakita yung budget, but we need to see how well it was followed within the NEP. Duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Sa lagay ng panahon, patuloy na magkakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon dahil po yan sa southwest monsoon o habagat. Binabantayan din ang isa pang panibagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa weather update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Ano ang mararanasan natin munang lagay ng panahon? Ano ang umiiral na weather system ngayong araw at sa mga susunod na araw na magdudulot ng patuloy na pag-ulan? Today hanggang sa weekend, ito pa rin pong southwest monsoon or habagat ang siya magpapaulan in many areas pa rin po of the zone and possibly dito sa may Western Visayas at some point. Lalo na yung mga nasa kanlurang parte, no? Kabilang na dyan yung Metro Manila. Kaya yung mga nature ng pag-ulan natin simula ngayon hanggang sa darating po na linggo is pabugso-bugso pa rin po. Paminsan-minsan na meron tayong mga light to moderate rains na minsan lumalakas din po. Nakaka-apekto rin ba sa habagat itong bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes, dahil ito pong si bagyong may international name na Nangka ay unti-unting lumalakas. Sa ngayon, tropical storm ito at medyo malapit dun sa ating Philippine boundary. Aasahan po natin within the next 24 hours, unti-unti niyang palalakasin yung southwest monsoon. So maring ito yung nagko-contribute po sa unti-unting pagdalas ng mga pagulan natin at the moment. Subalit, may point din naman po bago mag-weekend, maaari pong sa Friday na hihina ulit ng bahagya and then patuloy tayong magmamonitor for possible development pa ng mga bagyo after nitong si Bagyong Nangka kung may mabubuo ba somewhere dito sa may silangan ng bansa. Pero itong bagyo na may international name na Nangka, nakikita ba nating papasok ng PAR or yung pagkilos niya ay palayo? Yes, yung general direction nitong si Bagyong Nangka is palayo or eastward. So, ang tendency po niyan is habang lumalayo po siya, nagiging konti na yung interaction niya with our southwest monsoon. So, at least within the next 24 hours, habang medyo malapit pa siya sa ating Philippine boundary, is yun nga po, malalakasin niya ng bahagya, tapos magko-contribute sa karagdagang mga pag-ulan, pero hindi naman siya katulad na nitong nagdaang weekend. How much rain are we expecting? Sabi mo, magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at parts ng Western Visayas. So, gaano karaming ulan ang dapat paghandaan ng mga kapatid natin? Saang mga probinsya concentrated, possibly yung buhos ng ulan na dulot ng habagat?
So within the next 24 hours, yung concentration po ng mga malalakas na ulan dito pa rin sa may Occidental Mindoro, meron pa rin tayo diyang weather advisory with up to 100 millimeters of 24 hours na ulan. Other areas, nasa 25 to 50 millimeters. Ito po yung parang hindi naman talaga gaanong nakakapagpabaha na dami ng ulan in a 24-hour period. So Ilocos Region, Cordillera Region, most of Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila, and dito rin po sa Mindoro provinces, down to Calamian Island. Marami pa rin mga kapatid natin, Benny, hindi makapaglaba-laba. As kailan ba nakikita or hanggang next week, extended ba ang ganitong panahon or improved weather condition na tayo by next week? Kung ang preferred po natin na weather ay yung talagang maaraw na halos walang ulan for the day, hindi pa natin to may experience po no anytime because magpa-persist pa rin itong southwest monsoon natin hanggang early next week nga po dahil nakikita natin na namumuo pa rin itong mga weather disturbances natin dito sa may Philippine Sea at saka sa may Pacific Ocean. So at the earliest, maaari pong Tuesday pa or Wednesday by next week. But this next days naman po, may times naman na magiging maaraw, kaya lang baka ma-confuse yung mga tao. Uulan ulit yan. Ganun po ang nature ng habagat. Mukhang maaraw na parang hindi na uulan, pero at the same time, biglang bubuhos po ang ulan later on. Maliban dito sa habagat at yung nasa labas ng PAR natin na bagyo, no, may iba ba kayong binabantayan? Nakikitang posibleng mabuo as LPA at ma-develop sa isang bagyo? Yung buntot nitong si Bagyong Nangka, yun yung minomonitor din po natin sa ngayon dahil posible rin siyang may mabuo ng mga low pressure areas na eventually magiging bagyo. Pero yung nakikita natin kasi na general movement kapag nandito sa may area na ito, sa may kung nasan ngayon si Nangka at the moment, ay ang general movement niya is palayo. So lahat ng mga nabubuo dyan, kung ito man po ay mabuo bilang low pressure area or ma-develop bilang bagyo, yung nakikita nating movement niya is palayo, hindi naman po siya papasok ng pa. So talagang ang pinaka-major weather system, yung habagat, ang talagang magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Yes po, habagat pa rin po. Kung ano yung magiging pag-ulan natin in the coming days, habagat po yung magiging cause niya. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja. Naghatid ng mainit na arroz caldo ang Alagang Kapatid Foundation sa mga kapatid nating nalubog sa baha sa Quezon City at Marikina City dahil nga po sa walang tigil na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pinilahan na ang AK Feed o AK Feed na ating ipinwesto dyan sa Barangay Bagong Silangan sa Evacuation Center Complex sa Quezon City. Nagpakain din sa mga taga-Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City na katabi lang mismo ng Marikina River. Hindi lang po mga residente at motorista ang naabutan natin ng mainit na pagkain dyan, kundi pati ang mga responding rescuer. Bukod po dyan, may pabaon pa tayong bigas sa mga kapatid nating binaha, katuwang ng Alagang Kapatid Foundation, ang PLDT Smart Foundation, Philippine Marine Corps Foundation at Kasilawan Masonic Lodge No. 77. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Kapag may baha, may banta ng leptospirosis. Kaya pinaiiwas ang mga kapatid natin na lumusong. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa isang lusong lang sa baha, posibleng malagay sa alanganin ng buhay dahil sa sakit na leptospirosis. Dala ng baha na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang iba't ibang banta sa kalusugan gaya ng leptospirosis. Isa sa tinamaan ng 40 anyos na si Eileen. August 5 nang magsimulang sumakit ang tiyan at tagiliran niya, saka siya nilagnat. Po yung main talagang sakit ni mama is leptospirosis at
napiktuhan lang po yung kidney niya, heart at lungs. Pinupuntirya po talaga ng leptospirosis yung kidney, yung heart at lungs. So, minomonitor na lang po siya dun sa ICU at yung dugo niya po. Ang leptospirosis ay dulot ng Leptospira bacteria na karaniwang nakukuha sa tubig o lupang nakontamina ng ihi ng infected na hayop, lalo na ng mga daga. Maaaring makapasok ang bakterya sa pamamagitan ng sugat o galo sa balat at sa ilang pagkakataon sa mata, ilong o bibig. Kaya paalala ng mga eksperto, hanggat maaari kung may sugat o galo sa paa ay iwasang lumusong sa baha. Kung hindi maiiwasan, magsuot na lang ng boots o gloves. Pagkatapos ma-expose sa baha, agad na maghugas at linisin ng sabon ang anumang sugat o galos. Kung makaranas ng lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka, pamumula ng mata o paninilaw matapos ma-expose sa baha o maruming tubig, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para maipasuri ang sarili. Sa kaso ni Eileen, may galo siya sa paa at malimit ding ma-expose sa tubig baha dahil sa kanyang trabaho sa palengke. Ngayon, nasa 160,000 pesos na ang kanilang bill sa ospital, habang patuloy siyang minomonitor sa ICU. So, nananawagan po kami ngayon sa nanonood sa may mag-uuting puso na kahit kunting tulong po ay or pera po, financial, prayers man po ay mahalagang bagay na po sa amin ngayon. Lalo po, kami lang po talaga ni ate nag-aalaga kay mama at hindi pa po namin makayang makita si mama dito nahihirapan siya. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, eto na nga ha, para nandito tayo sa Grand Reunion, yan ang peg ng bagong event dito, ng bagong pelikula ni Jody Santa Maria at Agot Isidro na ganito, ganyan, ganoon, at parang healing together, trauma dumping. Yan po yung ilan sa mga temang talagang i-discuss ng pelikula na ito ng mag-ina sa ganito, ganyan, ganoon. Well, anyway, nakausap ko nga syempre yung cast at direktor ng pelikula. Panoorin yung ating conversation with them. Watch this. Eto na, nakiki-grand reunion na nga tayo ngayon dito at syempre marami tayong mga unhealed wounds na pag-uusapan. At bakit nga ba ganito, ganyan, ganoon? Makakasama talaga natin ang director, Direk Cholo, Miss Agot and Miss Jody. Oh my gosh, congratulations first of all sa napaka, parang grabe yung kurot sa... Thank you for that. Direk, actually guys, bago mag-start ito, medyo na chika ko na si Direk, 3 years in the making. Pagsulat at paggawa. Yes, 3 years. Since 2023 up to now. Wow. Yeah. And actually, ang sakit siya panoorin, but at the same time, ang healing din niyang panoorin. What was the journey like for your characters? Oh, wow, grabe. Naisa ring writer. Oo nga. Well, roller coaster, yun ang masasabi ko. Yung journey na pinagdaanan ni Joe. Actually, ako yung Jam ba yun? Hindi pa pala masasabi. Hindi, parang si Paz is the instigator. Parang siya yung pinasok doon at ginulo yung... Siya yung bagyo. Oo, ako yung bagyo na humagupit sa kanilang lahat. They get to see us, the Filipino people. Ayun na nga, so bukas mapapanood na po yan sa Netflix, di ba? Si Paz at si Joe, mapapanood na po bukas sa Netflix, ang ganito, ganyan, ganoon. But anyway guys, eto, isa pa talagang aabangan ang Hand of God ng Cinemalaya. Nahatid po ng same group na gumawa ng Asigat and Prague. Narito po ang report. Iza Calzado, Ruru Madrid, Sue Ramirez, Ronnie Lazaro at Starworks artist Tyke Sanchez. Full force ang cast ng Cinemalaya entry na Hand of God sa gala nito sa Mandaluyong. Tungkol ito sa isang sundalong nagtuturo ng football sa mga bata sa isang komunidad sa Mindanao. Bilang ina ng bida, nakaka-relate raw si Iza. Marami akong pwedeng ibigay sa anak ko na hindi kayang ibigay ng ibang magulang sa anak nila dahil lang hindi patas ang mundo. At doon pa lang, minsan nakakagalit. Si Jong, ine-expect na raw na maiinis ang viewers sa kanya. Okay lang po, murahin niyo ako basta may po. After ng pelikula nito, sana mamutawi
mamutawi, mag-isip tayo at mamutawi sa ating kalooban yung pagmamahal. First full-length movie ito para sa direktor na si Mark Dwayne Angos na kilalang writer at creator ng A Secret in Prague. Meron kaming isang non-profit kung saan ginagamit ang football talaga para nagbibigay kami ng mga libreng training, libreng sapatos, yung libreng jersey para mabigyan ng spasyo, ng safe na spasyo ang mga kabataan. Suportado rin ang pelikula ng ilang executive ng MediaQuest at Metro Pacific Investments Corporation. Everyone should watch this. It's very emotional, but there's a lot of things that we can get from them and learn from. Ang TV5 ay official broadcast partner ng Cinemalaya 2022. Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.